Hi, I am Renmark, and welcome to our video tutorial about web development using PHP and MySQL. In this video, we will talk about Lesson 12, which is MySQL Database Part 8. So let's get started. Today, we will going to demonstrate how to do or how to implement PHP MySQL delete query. Kapag sinabi natin delete query, ito na yung pang-apat dun sa CRUD application na ginagawa natin, which is yung D, and that is exactly the delete functionality. Okay? So, to get started, papakita natin kung paano siya gagawin. So, remember, nung sa last video natin, diniscuss ko sa inyo kung paano gagawin yung edit, and actually, yung paggawa ng delete, halos parehas na parehas lang. Pag sinabi natin delete, kagaya no sa PHP may admin, nandun yung edit at nandun din yung delete. So, kailangan lang natin mag-produce ulit ng isang column dito para do sa delete, and we will going to do exactly what we did do sa update. So, madali lang yan. Again, babalik tayo sa persons, and ang gagawin natin, mag-add ulit ako ng panibagong table heading dyan, at yung table heading na gagawin ko will be remove. Okay? Now, after that, syempre kung dinagdagan ko yan, gagawin ko rin 5 yan kasi 5 na yung column na ginagawa ko. And kung meron na akong delete, ika-copy-paste ko lang to exactly kasi pares na pares lang naman yung magiging behavior niya. But instead of update, papalitan ko to ng delete. So, gagawin ko tong delete. Okay? And then, in here, papalitan ko lang to ng remove. Mas maganda kasing makita yung caption na remove. So, pag nirefresh ko yan, then meron na akong remove dito. Ngayon, ang gagawin natin, i-create syempre natin yung mismong file na to. So, we're going to take a right click and then new file. And then, sabi nga sa inyo, halos parehas lang yung pagkakagawa ng delete at saka ng update. So, kukunin ko na lang lahat ng code sa update at ipipaste ko sa bagong created na file at papangalanan ko tong ano nga kasing file name na binigay ko? Deletepersons.php. So, copying ko na lang to, copy, and then I'm gonna save this as deletepersons.php. And that's it. Ngayon, kung pinalitan natin yan kanina, papalitan ko din to ulit. So, we will going to rename lahat ng mga may edit dito at gagawin ko tong remove. Remove person. So, ngayon, next is, hindi na natin kailangan, pagdating sa remove, pakita natin, halimbawa, itong instance naman ni Rachel Ann Capis na isa, hindi, kasi duplicate yan, kailangan natin i-remove. So, pag click ko yan, ganito yung mangyayari. But, remember, instead na i-display ko sila doon sa mga text box, ang gagawin ko, is hindi na ganito yung magiging format. By the way, bakit ko pala muna to ginagawa in the first place? Nakalimutan ko. Hindi ba, sir, pwede na kapag niremove ko yan, automatically, mabubura na yung record? Pwede, kaya kong gawin yon. Pero hindi natin gagawin. Bakit? Kasi kailangan at least meron ka man lang confirmation. Okay? Na gusto mong burahin yung record na yan. Kasi pag wala kang confirmation, walang undo yan. Kawawa ka naman kung napindot mo lang yan by accident, Tapos, nabura mo. And then, may mga dependent record pa siya. Yari ka na, So, again, you do not do that. In reality, kapag gumagawa talaga ako ng real-world application, kapag clinic ko yung remove, imbis na gagawa ko ng bagong file, meron na lang nakadisplay ditong message box or modal asking for a confirmation kung gusto mong i-remove yung record. Pero sa case natin, since wala tayo doon sa JavaScript lesson, at hindi ko sakop yung lesson na yon at hindi ako gagawa ng model dito for the confirmation, then definitely, kailangan ko mag-create ng bagong file, which is yung delete persons, para lang itanungin kung sigurado ba siya o hindi, o yung confirmation ng pag-remove ng record. Ganun yung magiging atake ko. So, kaya gumawa ako ng delete persons. So, ngayon, imbis na i-display ko ngayon doon sa mga input type, gagawa ako ng ganito. Ang gagawin natin, tatanggalin ko na itong mga input type na yan hanggang dito. Okay? And then, pero nandun pa rin yung cancel go back, kung sakaling hindi siya sigurado. And then, remove person. O, sasabihin na lang natin ditong yes. Okay? Ngayon, ang gagawin natin, magkakaroon kasi tayo dito ng isang tanong or paragraph tag asking, pwede nating tanungin na, are you sure you want to delete or to remove the record o this record? And then question mark, and then refresh. Pagkatapos, gusto ko sana i-display ko na lang gamit ang UL or LI yung information kasi kailangan at least alam mo kung sino dinidelete mo kasi pagka ganito lang, are you sure you want to remove this record? Sinong record, Yun yung tanong doon. Ngayon, dito pala imbis na pagka
Imbis na cancel go back, gagawin ko tong no. Again, no, kapag binootstrap mo yan, magiging button yan. Yan. So, sa ngayon, ganyan na muna. Now, gagamit ako ng UL, and then close. And inside this UL, magpe-perform ako ng mabilisang loop. And yung loop na yon, no, I'll going to test if is set $recPersons. If nakaset yung recPersons, then pwede na ako mag-echo ng li, and then close li. Pagkatapos, pwede ko sabihin name, and then i-concatenate ko yung record niya. So, $recPersons index first name, and then konting space sa loob. Okay, at syempre, i-concatenate natin yung recPersons index na last name. Okay? Next, pwede rin tayong mag-echo ng isa pa. Pala kinapaste ko na lang, no? Nakakainis. Ayan yun na. Tina-type ko na eh. And then, we have single quote, period, period, single quote. Pagkatapos, this will be recsex. Okay? It's like this one. And I'm gonna copy-paste this once again para dun sa email. At ito, lalagyan ko to ng sex, tas lalagyan ko to ng email. Kung gusto nyo, pwede natin lagyan to ng bold tag para medyo mas strong yung effect ng ating mga field. So, copy, paste, paste, and then save. Pag nirefresh ko yan, boom! Are you sure you want to remove this record? Racial uncopies, sex na female, and email. Syempre, ba't di ko ito napalitan na email. And then, that's it. Okay? Again, ang mangyayari na lang dito, pag nag-no ka, hindi yan mabubura, syempre. Pero pagka nag-press ka ng yes, dapat mawawala yan. Ang tanong, paano? Ganun din. So, dito sa ating form na mayroong method na post, meron pa rin ako ditong input type submit na pangalan is btn remove. Pero wala lang ibang mga input type. Pwede ba yun, sir? Definitely yes. Sa isang form, no, kahit button lang yun nandyan, pwede yan. Magsasubmit at magsasubmit yan. Ang tanong saan? So, dito sa btn edit, papalitan natin yan. Ngayon, since wala tayong sinasalong mga record kagaya nito, no, buburayin na natin yan. Next, wala rin tayong inaantay na error, so hindi rin natin kailangan yan. Ngayon, kung wala tayong inaantay na error, di natin kailangan yan, buburayin ko to at buburayin ko rin yung part na to. So, ibig sabihin, ang logic lang dyan, once na pinress ko yung button remove, automatically, magdi-delete ako, period. So, yung mga require ko, ito yun, agad makokall yan. Now, instead of update, no, papalitan lang natin yung code. So, buburayin ko lang yan hanggang dito. Bakit? Kasi gagamitin ko yung where. So, gagawin ko dito, delete from persons, and that's it. Ito na yun. Tapos na tayo. No? Ganyan lang kadali yung lesson natin ngayon. Delete from persons, ito yung syntax. Delete, and then from, ito yung persons, yung pangalan ng table. Now, remember, the where clause is always optional. Kahit pagdating sa select, sa update, optional yan. Pero bakit mo gustong ilagay yung where? Kagaya sa sinabi ko sa update, pag yan nakalimutan nyo at in-execute nyo yan, you are trying to remove a single record, but if nakalimutan mo yung where, subukan nyo man, no, yung buong record, yung buong table na yan, lahat ng record na nandyan, burado. Nang walang undo. No? Handaan nyo yan. Hindi nyo yan pwedeng revert. So, kung iiyak ka sa update, no, pares lang yung tama. Iiyak ka din pagdating sa isang delete na nawawala yung where. So, again, no, huwag nyo kakalimutan yung where. Pero ito na yon. Pagkatapos niyang i-delete, mag-redirect na tayo sa persons. So, subukan natin. By the way, hindi ko na rin pala kailangan tong ARR6. So, tatanggalin ko na yan. Sayang yun doon sa space. So, bago ko pala siya i-run, napansin ko, kulang ng S yung person. So, kailangan persons to. Hindi to gagana kapag hindi yan persons. Also, nakalimutan kong kaka-copy-paste natin, no? Ang error pa nito is failed to insert record. Papalitan ko lang to ng failed to delete record. Pati do sa update, no, sigurado ako hindi ko yung napalitan. So, ayan, tama. Papalitan ko lang to ng update. So, failed to update record. Ngayon, okay na yan. Tingin ko, no, kapag bumalik tayo sa record, pag nirefresh ko yan, at pinrest ko yung yes, then, boom! Wala na yung isang racial uncopies na record o yung duplicate record dun sa ating list. Okay? Subukan pa natin magbura ng isa, no? Tatanggalin na natin dito si Judas Iscariot. Nasaan siya? Ito. So,
i-remove na natin yung record niya. So, pag clinic ko yung remove at clinic ko yung yes, then boom, mawawala na yung record. Much better siguro, no? Kahit doon sa update, meron pa tayong isang modal or message box, no, na saying either record successfully updated, and then sa delete, that would be record successfully deleted. Don't worry, no, gagawa ko ng sample nun pagdating dun sa mismong buong CRUD application na gagawin natin. So, doon sa buong CRUD application na yon, nandun naman yung sample kung paano yon pwedeng gawin. Okay? So, yes, yun na lahat yung mga lessons natin o topic natin para sa araw na to. Ibig sabihin, that's the end of lesson 12. Thank you very much for your time, and I'll see you on our next lesson. If you love this video, kindly drop a thumbs up and subscribe. Also, hit that notification bell icon if you want to get notified whenever I post a new lesson. Thank you very much, and I'll see you on our next video.